mga farmers, welcome back to my channel, Slonica's Farm. Farmers, for today's video, so nandito tayo ngayon sa aking maliit na breeding area kung saan nandito nakalagay yung ating mga materyales ng mga babae na galing kay Sir Biboy Enriquez and AEJ Game Farm na palahi. So pinalahian ko na yung mga binili natin na materyales kina Sir Biboy Enriquez at saka sa AEJ Game Farm. Kung maaalala ninyo, binili ko tong mga materyales na ito noon sa kanila. So ayan yung vlog kay Sir Biboy Enriquez. Tapos, ayan naman yung vlog na bumili tayo ng materyales sa AEJ Game Farm. So, ipapakita ko sa inyo itong mga inahin natin dito. Tapos, gumagawa rin kami dito ng maliit na kulungan para sa mga babae. Para if ever magpapakasta kami, so dito namin ilalagay. So, ipapakita ko lahat yan sa inyo ngayon. So, dito ko nilagay mga farmers yung ating mga alagang inahin muna pang samantala. So, nasabi ko naman ito sa inyo last vlog. So, pero hindi ko napakita sa inyo ng malapitan or pinakita ko sa inyo ng harapan yung ating mga materialis dito ng mga babae. So, naalala ninyo, nakabili ako sa AEJ Game Farm ng 4 na inahin, tapos 2 broodstag. So, yung isang broodstag na nabili ko doon is pure breed Golden Boy Sweater. At yung isa naman, nabili ko naman yung isa na crossbreed na broodstag. So, Golden Boy Sweater cross sa Gilmore. So, ipapakita ko sa inyo itong 4 na inahin na galing sa AEJ. At ipapakita ko rin sa inyo itong aking nabili kay Sir Biboy Enriquez. Kung mapapansin nyo, almost 20 plus heads na ang mga alaga nating inahin dito. So, hindi lang to lahat yung palahi natin dahil yung iba nasa Bohol. So, pumili lang talaga ako ng mga inahin na magaganda na pinadala ko dito para ito yung gagawin ko materyales pamparami sa ating mga manok dito sa Maragondon, Cavite. So, mamaya papakita ko rin sa inyo yung ating range dito ng mga tipis na may mga laman na nasa almost 150 brood stags and brood cocks na tayo meron dito. So, ang lahi na meron tayo dito is White Kelso Golden Boy Sweater, Sweater by Patrick Antonio, and meron din tayo El Gama isa, galing kay Sabong Pinas. Tapos, meron din tayo dyan mga kung ano-ano pa na mga bloodline, pero hiwala yung mga pure breed sa mga crosses. So, yan. Una, ipapakita ko sa inyo itong ating unang inahin. Ayan. So, ito yung first na inahin na nabili ko sa AEJ sa Batangas. Ayan. Oh, kita nyo. Grabing ka liksi ah. So, ito. Kung mapapansin nyo yung katawan niya, almost a year na rin na ito mahigit. Ayan, so nangingitlog na to kasi matagal na to sa akin, almost 1.5 year or kulang 2 years na rin siya. Tapos meron din tong wing band. Ayan, yung wing band niya ay yung green. Kung nakabili na kayo sa AEJ Game Farm, yung mga wing band nila doon is color green. So pakita ko sa inyo yung kanyang wing band na katunayan na galing po siya sa AEJ. Ayan. Wait lang, lapit ko. So yan, kita ba? Ayan, labas ako para ma-focus. Ayan. So, yan, AEJ Game Farm. So, ito yung unang manok ko ipapakita sa inyo. So, ang nakakatuwa dito, ang dami natin napalahi din dito sa mga Golden Boy Sweater na to. So, mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung mga broodstag natin. Pahapyaw, papakita ko sa inyo yung mga palahi din natin doon. So, yan. Ito yung una natin na inahin galing sa AEJ Game Farm. So, ang bili ko dito, trayo-trayo kasi siya, pero pumapatak siya 10,000 ang isa. Ayan, 10,500 or 10,000. Ayan. So, mahal talaga yung mga manok na pamateriales. So, balik ko at ipakita ko sa inyo yung susunod kong papakita. So, ito yung pangalawa na Golden Boy
So, ito yung pangalawa na golden boy sweater din na inahin. Ayan. So, wing band din ito kay sa kita ba? Ayan. AEG Game Farm. So, maganda pa rin yung body frame niya. Napaka-importante ng inahin sa mga nagbe-breeding, lalo na pag based sa bloodlines din kayo. So, talagang dapat quality rin yung mga inahin. So, but meron din naman iba na mga nagbe-breed na nagko-cross. So, if ever, kunwari, pure breed yung broodcock nila, tapos crosses yung pulet. So, sila na nag-ano ng mga bloodline na gusto nilang buuin. Pero, dito sa akin, magbubuo tayo dito ng bloodline ng AEJ kasi papatuloy na sayang din naman kasi maganda rin yung mga linyahan ng mga AEJ na lagi yung ubos. Laging sold out yun once na mag-fiesta, yung mga may mga bilihan ng mga manok sa mga World Trade Center. So, laging nauubos yung sa AEJ. So, dahil siguro maganda po talaga yung kanilang mga manok na palahi. So, kahit mahal, so talagang mag-i-invest ka. Pag gusto mo rin po magbenta. Siyempre, hindi natin ibebenta to, yung mga palahi natin dito sa farm. So, hindi ko ibebenta to ng kaparehas ng presyo ng mga binilhan ko. Siyempre, dahil breed na lang ako, breeder na lang ako. So, hindi man original galing sa akin. Siyempre, sila na rin yung mga may pangalan. Pero, makaka-assure kayo na yung makukuha nyo pong mga ganito, if ever white kelso yung gusto nyo, or golden boy sweater from AEJ, pure breed pa rin. Kasi, yung broodcock at inahin, pure. So, kaya pag nagbenta ako, siguro mga half price lang din yung ibebenta natin para sa mga gustong bumili ng mga manok at gusto magsimula po na parami ng kanilang mga alagang mga ganitong klaseng manok, magsimula, mag-breeding. So, syempre, bibigyan po natin sila ng maayos na presyo para po makapagsimula sila ng mga manok nila na gustong parami. So, ito yung pangalawa na nabili ko sa AEJ Game Farm. So, pakita ko na lang sa inyo yung tatlo kasi para hindi sila masyado ma-stress. So, pakita ko sa inyo dito na malapitan. So, halos pare-parehas lang naman po yung itsura ng ating mga golden boy sweater pullets. So, yan yung pinakita ko sa inyo kanina, itong dalawa. Tapos, ito yung isa. Ayan. So, golden boy sweater din yan. Galing din po sa AEJ Game Farm. Ayan. Ayan o, ganda o. So, meron din po wing band yan. Kung mapansin nyo, ayan, naka-sle. Green din po yung wing band niya. So, ito rin naman po yung isa. Ayan, ang ganda ng balat. Ang balahibo. So, pati buntot. Perfect na perfect yung itsura. Ito, napakaganda na itsura niya. So, ito naman din po yung pang 5. Ayan. Parehas halos sila ng mga itsura. Ayan. So, yun naman dito, mga anak na po nila yung nandito. Makikita ninyo, yung mga pinakikita ko ngayon sa inyo, yan na po yung mga anak ng ating golden boy sweaters na mga manok. Ayan. So, ewan ko bakit maganda rin yung sweaters kasi lahat yan din yung gusto minsan, mga panglaban, panghalo sa bloodlines. So, siguro talaga, maganda talaga rin ng kanilang linyada. So, ito naman yung mga white kelso. Ipapakita ko sa inyo yung apat ba? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 piraso na main inahin natin na nabili kay Sir Biboy Enriquez. Tapos, yung ibang mga matitira dyan, mga anak na rin po ng ating mga binili or materials. So, ito, papakita ko na sa inyo yung una na manok na galing kay Sir Biboy. So, ito. Yan. So, ito yung sinibalang. So, yan. So, ito, isa sa nabili ko. Hindi ko. Ayan. So, ito, isa sa nabili ko kay Sir Biboy sa Tanay Rizal. Doon ko ito nabili. Ayan. Ang sinibalang na inahin. Ayan. Kita niyo, ang ganda. Malikot nga lang. Malilikot. Pero itong mga inahin ng mga white kelso, napansin ko, ma-active. Ano sila,
masyado silang malilikot, pero yung yung broodcocks or mga brood stag ng mga white kelso ang mababait. Ayan, napansin ko sa linyada ni Sir B-Boy. So, yung mga inahin active, pero yung mga broodcocks nila, brood stag nyo namin na pure breed white kelso na palahi na. Pati yung mga materialis na galing kay Sir B-Boy mismo na lalaki. Sobrang babait. Hindi na mamalo. Tapos, ano talaga sila, behave lang, pero ang ganda ng itsura nila. Unlike sa sweater naman yung lalaki napaka-harot, napaka-dikse, namamalo, yung mga sweater kay Patrick Antonio, yan, pinalo ako nyo nakaraang vlog ko. Tapos, ito namang mga sweaters na babae, sila naman yung mababait. So, yan. Yan, unang materials na nabili natin, ayun palang mga pinakita ko sa inyo kanina ng mga sweaters. Yun ay 10,000 plus. At 10,000 pesos po per piraso po yun. Yung limang pinakita ko sa inyo kanina na galing mismo sa farm ni sila Sir, na EJ Game Farm. So, eto naman, to medyo itinola na lang natin. Itinola na lang. Malikot talaga, malikot. Ayan. So, ayaw mo ba mag-vlog? Camera shy ka ba, ha? Ayan. So, ito po medyo may kamahalan. So ito, dahil alam niyo naman ilang sunod po na nagcha-champion ang ating B-Boy Enriquez sa mga laban, kaya habang nagcha-champion sila, pamahal yung mga manok. So dati nabili ko to ng natandaan ko, nabili namin to 2 years ago pa. Siguro mga kulang 2 years ago na namin nabili. Or 1 year and a half, ganyan. So, ang presyuhan pa rin po nitong mga ganito ni Sir B-Boy noon, mahigit isang taon na po ito nabili ko, mga 1 year and a half. So, pumapalo po siya noon ng 17.5. Isa. So, ang trio, 17.5, 17.5. So, magkano yun? 35, tsaka ang kanilang brood stag na pure breed ay, tapos yung brood stag nila 35. So 35 na dalawang babae tsaka isang lalaki, trio nila is 70 noon. Yun. So kaya itong ang halaga po nitong ating inahin na ito dati nung nabili natin 17,500. So meron po ako nitong materials na 5 piraso. Ayan, may 5 piraso po ako dito na mga pure breed white kelso na mismong galing po sa farm ni Sir B-Boy Enriquez sa Tanay, Rizal. So, yan, medyo pricey, 'di ba? So, pero kailangan talaga na mag-invest ka din sa ganito para syempre makakuha ka ng mga magagandang breed ng mga linya or bloodlines galing sa mga sikat na breeder. So, isa kasi dahilan yun, hindi ka naman pwedeng magbenta ng manok galing sa breed mo. Lalo na hindi mo pa, wala pa kapag napapatunay, wala kang laban, ganyan. So, kami lumalaban kami sa Bohol. Nagti 3 wins din kami, nag-champion kami. Ilang beses din kami nag-champion sa Bohol. Pero yung mga ginagamit namin doon, mga crosses pa. So, dahil nga hirap din pa kami magparami ng sobrang daming, hirap pa kami sa sobrang daming mga pagpaparami ng mga pure breed. Syempre, hindi mo pwedeng ilaban mo na lang yun ng ganun yung presyo nun, di ba? So, kaya nagpaparami kami para po makapag-linya din kami ng mga crosses, tapos po makapagbenta din kami ng mga pure breed sa mga gusto makabili ng abot kaya lang na pure breed naman. So, ayan. So, sobrang ganda at nakita nyo. Simiba lang. So, papakita ko sa inyo yung pure puti. May itlog na tayong lumabas sa white kelso. Takuhanin ko. Mainit-init pa. Mainit-init pa yung itlog na white kelso. Meron na naman. Ayan, so may madagdag na tayo dito. Ayan. So, syempre kasi kararating lang ng mga manok natin na inahin. Kaya, syempre, medyo kinokondisyon pa natin sila. Tsaka, tinatanggal pa yung stress sa biyahe. Pero, kaya konti-konti pa lang sila mag-itlog. Pero, ayan, at least meron na lumalabas. Ayan, bagong labas, mainit pa. Ang bango. Ano kaya lasa nito pag pinirito, no? Masarap kaya yung pritong white kelso na itlog. Itatry ko yan. Comment down ha kung gusto nyo itry natin yung prito na white kelso itlog. So, yan, dagdag. Yan. Okay, so, lagay na natin dito. So, yun. Nakakita pa ako ng itlog. Tapos, papakita ko sa inyo yung pala yung pure puti.
Kataan ko kayo ng isang white Kelso pure breed na all white. Or may hindi to sinibalang kasi pag sinibalang, pag tinawag na sinibalang, may kasama siyang choco brown or black, ganyan. So, ito po yung pure puti ko. Ayan. Meron din ako inahin dito na pure puti. So, napakaganda nito once na ipalahi mo sa puti din na, sobrang puti din na broodcock. Kaya, ang taas ng percentage talaga na ilalabas niya is pure white na white Kelso. Ayan. Pure breed din po ito. Ayan, kita nyo. Ganda. So, yun yung puti. So ito, ayan, isa rin galing kay Sir B-Boy direct sa Talay Rizal. So, mayroon tong wing band ng Firebird Game Farm. So, pakita ko sa inyo yung ano. Ang cute ng wing band ni Sir B-Boy kasi hindi Firebird yung nakalagay. Ayan, kita nyo ba? Ayan, labas. B-Boy. Nakasulat ay B-Boy. Ayan. B-Boy. So, yun yung wing band na katunayan na galing po kay Sir B-Boy. So, galing kay Sir B-Boy itong mga inahin natin ng mga pinapalahian. So, ganun din po yun. Ang presyo din po nung mga iyon is 17,500 din po yung mga materyales natin ng mga inahin. So, ito sa baba, ako na po nag-breed dito. Yan yung mga nakikita nyo sa baba. Iba na po yung mga bloodlines yan, mga crosses na po yan. Pero yung mga pure breeds natin po yung nasa taas, nakahiwalay. Tapos, pag magpaparami po tayo, magpapaupo. So, pure breed to pure breed. Tapos, syempre, ilista natin yung mga numbers niyan. Tapos, kung gusto ko rin pong magpa-crosses, so, magta-try din po ako ng mga crosses lines. So, soon, siguro talaga makakabenta na tayo ng mga pure breed tsaka mga crosses para makabili po kayo sa akin. Pwede kayong bumisit dito sa farm. Tapos, baka bili po kayo sa akin sa murang halaga lang. So, hindi po natin ibibenta ng halos ganung presyo. Kasi ngayon, yung pulet kay Sir B-Boy nasa 20,000 na ang isa. So, dati yung broodstag nila is 35. Nung 30 yung una, tapos naging 35. Tapos ngayon 40,000 na. So, hindi natin masisisi yung pagtaas ng presyo nila kasi sobrang gagaling din naman po nila Sir B-Boy sa pagbibreeding. May libro pa po sila kung paano mag-breed ng tama. So, sinishare nila yung knowledge nila. So, at napakatagal na po nila sa larangan ng manok. Kaya po talaga, sobra po talagang kinikilala or kilala na sa industriya ng pagmamanok sila Sir B-Boy Enriquez. So, kaya hindi natin masisasang ganun talagang kamamahal yung kanilang materyales. At syempre, bilang mahilig po sa manok at gusto nyo pong makakuha ng linyada ng mga ganyang kagagaling na breeders, ng mga white Kelso ni Sir B-Boy, ng mga AAJ Game Farm, ng mga sweaters, Golden Boy. So, syempre, kailangan natin umakwire ng materyales. At syempre, ito na po yung ginagawa ko para maparami po yung mga alaga natin. At ngayon, mamaya papakita ko sa inyo yung mga manok nating lalaki sa harap para mapakita ko sa inyo kung gano'n na po kadami yung ating mga napalahi sa kanila. At napakasaya po natin dahil hindi naman nabigo yung pagpaparami natin dahil sobrang napadami ko talaga sila. Hindi lang talaga mabilis dahil mahabang panahon din yung ginugol natin sa pagbibreeding para po marami tayong makuha materyales. At papakita ko sa inyo yung mga pag-incubate natin na itlog ngayon ulit para po para dire-diretso na pagkakaroon natin ng sisiw, mga early birds. So lahat yan makikita nyo ulit ngayon dito sa YouTube channel ko para po masubaybayan nyo at pag gusto nyo na ready na tayo mag-release ng mga manok. So welcome na welcome po kayo bumisita dito sa aking farm sa Baragundon, Cavite.